kampo ni Senador Bong Revilla na ginigipit lang si dating Technology Resource Center o TRC Director General Dennis Cunanan. Kaya siya napilitang idiin ng senador sa pork barrel scam. Nakatutok si James Sante. Kasi sabi, hindi naman kasi... Nagsisinungaling daw si dating Technology Resource Center o TRC Director General Dennis Cunanan nang sabihin nitong kinumpirma sa kanya ni Senador Bong Revilla ang kanyang pirma sa mga endorsement letter para sa mga NGO ni Janet Lim Napoles. Sabi ng abogado ni Revilla na si Attorney Joel Bodegon, inamin na raw mismo ng whistleblower na si Ben Hurloy na namemeke sila ng mga pirma sa ilang dokumento. Kung pinalsifikan nila mismo yung mga dokumento na yun, kasama na yung pag-forge ng signature ni Senator Bong Revilla at saka ang kanyang staff na si Attorney Cambe, walang kinalaman ngayon. Hindi alam ngayon ni Senator Revilla ang patungkol doon sa mga PDAP documents na yan. Naniniwala si Bodegon, pinipilit lang si Cunanan na magsalita laban sa senador. Ang abogado ng mga whistleblower na si Attorney Levito Baligod ang nagkwento sa GMA News ng mga pahayag ni Cunanan. Kaya pinag-aaralan na daw ng kampo ni Revilla ang paghain ng disbarment case laban kay Baligod dahil may conflict of interest daw sa ginagawa nito. Ngayon spokesman na rin siya ni Cunanan, who is a respondent in the plundered charge. So ibig sabihin, nag-interfere siya sa process of preliminary investigation by enticing these respondents to avail of the Witness Protection Program. Noong humarap si Ruby Tuason sa Senate hearing, sinabi niyang personal niyang inihatid ang kickback umano ni Senador Jinggoy Estrada. Itinanggi ito ni Estrada at sinabing ibang mga senador o dating mga senador ang umano'y ipinag-ahente ni Tuason ng pork barrel projects. Para kay Senador Miriam Santiago, may dahilan para paniwalaan ang sinabi ni Estrada na may ibang mga senador na sangkot. May history na raw kasi si Estrada ng paglahad ng mga bagay na pasikretong ginagawa ng gobyerno, tulad ng pagsiwalat nito ng pamamahagi ng administrasyon ng Disbursement Acceleration Program o DAP funds sa ilang senador. If yes, arcane knowledge that were not known to other people, perhaps you should grant him the benefit of the doubt. By contraindication, Ms. Tuason is one of the persons who have applied for state witness. So she cannot be expected to reveal all, but only what she thinks will make the government approve her application. Gayunman, sabi ni Santiago, kailangan pangalanan ni Estrada ang mga tinutukoy niyang senador o dating senador na di umano'y tumanggap ng kickback sa pamamagitan ni Tuason. It places all of us under a cloud. And it's not fair to those who are not implicated when he makes general statements and then backs them up with specific details. It will improve his credibility. Nauna nang tumanggi si Estrada na pangalanan ng kanyang mga tinutukoy dahil ayaw daw niyang mandamay ng iba. James Sante, Nakatutok, 24 Oras.